Morning po sa lahat mga kapatid. Ayan na mapagpalang umaga po sa lahat. God bless everyone. Ayan yan guys, gawa tayo ng video. Kasi matagal na rin po ako hindi nakapa-upload ng video. Ayan guys, ito at saka sa YouTube channel ko kasi ano ba daw ang sikreto, paano daw paganahin yung mga orasyon. Actually naman talaga po, lagi kong sinasabi, ang aking pagtuturo ay puro kanan lang. Kung gagamit tayo ng mga palipadhangin or mga tigalpo, wala sa atin yun. Wala sa mga turo ko po ang mga tigalpong yan or mga palipadhangin. Ang nasa turo ko lang po ay mga complete defense lang. Ganun. Defense ang spiritual at physical. Ayan, kung may kabal ang kaliwa, may mga kabal din po akong tinuturo dito. Kabal, kunat, hindi maputukan, o kung ano pang depensa ang ituturo ko po. Sapagkat taong yan, lagi ko inuulit po ay kanan lang po tayo. Nagtuturo din naman ako ng pasumbalik o yung gawa ng kalaban. Halimbawa, bibitaw sila ng tigal po or palipadangin. Pwede ko pong ibalik yun ng triple pa sa kanila upang maramdaman nila kung ano kasakit ang kanilang mga ginagawa at nang tumigil na sila at nang hindi na sila makapanakit pa sa iba. Ganun po ang mga katuruan ko. Ayan mga kapatid, at tungkol naman po sa healing water, yan po ang holy water. So yun po, ulitin ko na naman po muli. Ang healing water po ay napakagandang gamitin po nating gawing panggamot sa iba. Sa pangitain ko, yan talaga mula nang umakyat ako sa taas. Ipakita talaga ng Panginoong Kristo Jesus sa akin na tubig ang gagamitin ko. Ang kumbate, hindi niya sinabi sa akin na gumagamit ako nun. Pero gumagamit ako nun noong nakaraan, pero sa ngayon hindi na. Healing water na lang, healing picture, healing name. Yeah, pero alam nyo ba na kahit ganun naman, healing picture man o healing water o healing name, ay makagawa ko, ang tungkulin ko sa aking pagiging sugo ay gagaling talaga yung pasyente ko. Ayan, balik na naman tayo, ulitin ko na naman po. Paano ba paganahin? Kasi yun ang matanong nyo, di ba? Paano paganahin ba ang mga orasyon na magkaroon yan ng kapangyarihan na makapagpagaling ng iba? Actually, ang sentro talaga sa pagtuturo ko lagi ay hindi yun sa pansarili nating kapakanan. O meron din naman nun kasi may mga depensa rin akong tinuturo. Pero actually talaga ay nagtuturo ako upang ang lahat ng mga makukuha natin sa mga turo ko ayon talagang paano natin matulungan yung iba o madugtungan man lang yung mga buhay nila na minsang hiwinasak ng diablo o ni Satanas. Minsan ninanakawan tayo ng kasiyahan dahil sa sakit karamdaman na kanyang binigay. O maging ang mga pagpapala natin mula kay Ama, siya nagbablock nun. Marami pa. Kaya naman ng sumpa, ganun. Malas, di ba? Yun na nga guys, marami kasing ginawa ang demonyo sa atin. Kasi ang trabaho niya naman talaga ay magnakaw, mangwasak at pumapatay. Ang winawasak niya rito, winawasak niya ang ating kaligayahan. Ganun. Kahit ano pa kayaman mo, pagwasakin ka ng demonyo. Kahit anong sobra-sobra pa ng pera niya, kahit anong sobra pa ng yaman mo, pagdapuan ka ng sakit na walang gamot, ubusin mo man ang pera mo, sako-sako mo ang pera mo, dalhin mo sa ospital, hindi ka talaga gagaling. Sapagkat ikaw ang puwenterya ng demonyo. Wasakin niya yan, nakawin ang kaligayahan mo. Minsan ko na rin naranasan yan 7 years din ako nagkasakit noon. Kaya alam kong pakiramdam ng may sakit.
So ayun po mga kapatid, ang layunin ko po sa video ito. Yan, kasi nagtatanong kayo kung paano mapagana ang mga orasyon. Actually naman talaga, walang orasyon na makapagpagana sa mga orasyon. Kasi inuulit ko na naman po, kanan lang po yung mga tinuturo ko. Nagmumula po rito sa mga, lagi kong sinasabi, puso po gamitin nyo. Gamitin nyo ang mga puso nyo, o gamitin natin mga puso natin upang makapagpagana tayo ng mga orasyon. Pag ang laman ng puso natin, yung motibo talaga na para sa lahat or para sa tumulong sa pagtulong ng kapwa ang ating intensyon o yung motibo natin sa puso natin. Yan guys, i-grant yan ni Ama sa taas. Ganun po. Yun. Ayun, sa GC ko, sa mga kapatid kong sugo rin, ng mga tinulungan ko, ng mga tinuruan ko. Ayan. Hindi na mabilang yung mga napagaling nila sa kanilang panggamot. Sa pananampalataya nila yon, sa puso ng motibo at sa kanilang motibo na nagmumula sa kanilang mga puso. Yung kasi yun guys yung kasi yun, inuulit ko po, napakadaling paganahin ang orasyon ng kaliwa pag merong ganun. Pero pag ang orasyon ng kanan, nasasabi ko, kasi yung ginagamit ko kasi po ay mga biblical po yan, mga Bible verse. Yan. Andun sa Biblia. Pero yung mga yun yan dyan sa Biblia kasi ay hindi lang talaga masyadong inihayag ng banal na espiritu saan gagamitin. Pero kung nakita ng banal na espiritu ang puso, malalaman mo yun. Like example, hallelujah or Hosanna. Naniwala ba kayo nga na yan talagang explanation yan? Ay mga pagpupuri lang? Hindi po. May mga mabibigat, mga malalalim na kahulugan yan. Gaya ng Maranatha. Tanging banal na espiritu lang nakakalam yan. Pero kapag ginabayan ka ng banal na espiritu, magagamit mo yan. Kung saan mo yan malalaman, kung saan mo gagamitin. Lahat naman talaga dyan, lagi kong inulit naman po talaga, ang mga tinuturo ko po ay pure kanan po yan. Kasi nakakatulong po tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga salitang yan, o mga kapangyarihang salita na mula sa banal na espiritu. Tabak niya yan ang banal na espiritu. Yan guys, ang Biblia kasi ay tabak po talaga ng banal na espiritu yan. Tanging siya lang nakakaalam, o ang espiritu ni Ama. Sa kanya yan, dyan siya nagmumula. Sa kanya yan galing. Nagawa ang banal na espiritu. Yan ang hindi maintindihan ng sanlibutan ito. Laging ipinagpilit nila na ang tao ay tao lang ang gumawa ng banal ng aklat o ng Biblia. Kung tao yan, maraming beses na nangyayari. Hindi lang isa. Ilang ulit ba nagmimilagro ang banal na salita? Kahit anong sunog ang dumating sa bahay niyo, halimbawa may Biblia dyan, hindi talaga yan masusunog kapag gustuhin niya. Kasi nga, lagi kong sinasabi, hindi tao pong gumawa niyan. Oo, tao. Pero sino ba ang gumabay? Sino ba naghayag? Yan. Ang banal na espiritu. Kaya nga sabi ko, sa spiritual, kung mababaw lang yung pag-iisip na meron ka, huwag ka na lang sasali sa banal huwag ka na lang yan. Kapag hindi ka open-minded sa pagiging spiritual na mundo o mamuhay sa spiritual, huwag ka na lang pumasok. Maraming spiritual. Sa mundo ng spiritual, marami naman. Magsisimba ka. Sunday, simba. Yun. O anong araw ba? Sabat day. O kahit anong araw. Granted naman yan talaga kay Ama. Hindi naman sinabi ni Ama, bawal magsimba sa Lunes, papuntang sa Martes, papunta na kahit anong araw. Wala niya siyang sinabi sa Biblia na bawal kayong magsamba sa akin sa mga araw na yan. Kaya granted yan lahat. Pero wala yung sinasabi. Iba yung katuruan sa spiritual dyan, sa pagsisimba, kaysa... Nuulit ko naman po, ang pagsisimba po kasi ay
iba sa amin na mga divine healer. Yan guys. Iba yung mga katuruan namin o iba yung mga sinaseleksik namin o yung inaaral namin. Mas malalim kami mag-isip sa mga nasa simbahan. Kasi sa amin, naniwala kami, ewan ko ba, kasi may mga nasa Biblia naman o wala sa Biblia na inihayag ng banal na espiritu sa amin na tanging kami lang ang nakakalam nun. Halimbawa, ang reincarnation ay totoo po yan. Totoo po yan. Pero sa mga magsisimba ng Diyos, kaya yung nagpakita lang sa simbahan na magsimba lang, nakikinig sa mga pastor at pare, hindi po, iba po ang inyong sinaseleksik kaysa amin. Kasi sa amin, may mas malalim pa na kahulugan ng buhay ngayon. Sa past, in the future, ayan po. Kaya minsan, nakakabisyong kami or nakakapag-dreams kami ng mga kakaibang bagay na na-apply namin sa buhay namin na totoo, na nangyari na sa mga buhay namin in the past. Ganun ang reincarnation. At kaya namin mag-astral kahit saan kami magpunta kung gustuin namin. Kaya iba po ang katuruan ng sasimbahan kaysa amin. Tapos makikita namin yung mga kababalagan nasa paligid namin at nararamdaman namin yun sa sixth sense namin. Yan ang mga binigay ng special gift na binigay sa amin ng banal na espiritu. Tanging sa mga sugo lang po yun. Yun po ang kahulugan yan mga kapatid. So ayun na nga mga kapatid, yan, ginawa ko kasing video ito. Sa sunod na mga video ko, isaliksikin natin yan. Paano mag-astral, paano magkaroon ng vision, ng mission, ng dreams mula kay Ama. Basta lagi nyong linisin mo na ang puso nyo. Tapos kung maaari lang, ama namin lang po ang ating prayer in the cross 12-3-6-9. Kailangan kung may mga cellphone kayo, yan guys, i-ring nyo, i-alarm nyo yun nang mag-rotation po in the cross ang inyong ang inyong prayer, para mas madali po kayong makapasok sa mundo ng kapangyarihan. Sa mundo ng kapangyarihan na mai-access mo yun anytime na sa bawat kahilingan mo kay Ama, automatic makukuha mo yun. Halimbawa, ito halimbawa, ayan, pantayin nyo yung mga kamay nyo. Kung nakikita nyo yung guhit na yan, ayan, yan nasa palag ko, ito pantayin nyo yan, tapos papuntan doon sa dulo. Kapag ano ang mataas po dyan, yan, ngayon, pag may mataas dyan, meaning may karamdaman ka. Makanan man yan o makaliwa, may karamdaman po kayo. Yan po. Meaning may dadala po kayong sakit. May malalim at may mababaw naman. Kaya i-challenge kita. Halimbawa, gamit tayo ng tubig ito. Itapat mo rito. Pag hindi pantay yung kamay mo mula sa palad mo, ayan, kuha ka ng tubig, lagay mo rito. Itapat mo rito sa akin. I-heal kita. Inulit ko. Kuha ka ng tubig. Yan guys, so kuha ka ng tubig ngayon, itapat mo rito sa video ito, i-heal ko. Itetest natin yung kapangyarihan ni Ama. Ihilingin ko, automatic sa pamamagitan ng tubig, pag inom mo, yan guys, gagaling ka na. Kasi pag pantay mo yun, pantay na, meaning gumaling ka na, nabaklas na nga natin yung kasakaramdaman mo dahil yun sa pananampalataya natin kay Ama. Yan, sige, itatapat mo, try mo. Ito pala muna. Yan, ipasa ko. Bakit gumagamit tayo ng tubig? Yan, ipasa ko. Ano ba sabi ni Ama? Diyan. Diba, ang sabi niya, ang sinuman ang nananalig sa akin, mula sa kanyang puso, idadalo yung tubig na nabibigay buhay. Yan. Kasi ang tinutukoy ni Ama dyan, o ang tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus, o ng ating mahal na Panginoon, tagapagligtas, ay ang banal na espiritu na marireceive natin sa pamamagitan ng sa ating pananampalataya yon sa Kanya. Yan.
So ayun, itapat mo na. I-heal ko. So ayan na. Inumin mo. Inumin mo mga kapatid. Inumin mo. Tirahan mo lang ng konti. Yan, ibasa mo rito sa puyo mo, sa ulo mo. Yan. Ibasa mo lang. In 30 seconds, pantayin mo uli yung kamay mo. Tingnan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Gumaling ka na. Po, paniwalaan mo. Yan ang power of pananampalataya yan eh. Yan, ano ba sabi ni Ama? Ang sinuman ang sumampalataya sa akin ng buong puso ay dadaloy mula sa kanyang puso kung tubig na nabibigay buhay. Ang sinuman ang may pananampalataya sa akin na parang buto ng mustasa ay makagawa niya lahat. Kahit ang bundok, utusan niya papunta sa dagat ay mangyayari yun ang nais mo. Kasi sa panggagamot ko, kahit pipi makapagsalita, kahit ang bingi ay makarinig. Yun ang kapangyarihan ng aking pananampalataya. Kahit yung mga epilepsy na yan, marami akong ginamot na epilepsy yan eh. Gambala kasi ng demonyo yan. Hindi yan physical na karamdaman. Tinatawag na epilepsy yan. O yung patol, galing sa demonyo yan. Pero kapag hindi hindi sa nagyayabang po ako. Pero pag ako gumamot niyan, sa kapangyarihan ni Ama, gagaling yan. Yan po mga kapatid. So ngayon, pantay mo ang kamay mo. Tingnan mo uli, di ba? Nabaklas na po ang sakit mo. Yan ang sentro ko ngayon sa video ito. Ayan guys, medyo mataas na yung video natin. Kaya basta yun na lang sinasabi ko sa inyo. Sa puso nagmumula ang pagpaandar ng lahat ng mga orasyon na yan na nagmumula sa mga turo ko.